iyong anak. Good morning po, happy Sunday po sa lahat po ng ating mga kabida at sa ating mga ka-team lovers. Nandito po ako sa kapilya ng ating mga patron. Ginoong Maria, Tatanungin at para po tayo magsimba at may blessing at magpasalamat po sa mga grasyang pagkakalit sa atin. Yan po mga kabida at bago po mag-umpisa ay nag-rosary po muna. Kung naririnig po ninyo mga nagro-rosary po na yan doon po sa loob, mga kabayan, habang naghihintay po sila ng pagdating ng Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babae lahat at nagdadating pinagpala na rin naman po ang ang mga iyong magsisimba rito sa araw ngayon ng linggo. Po. Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babae lahat at pinagpala naman ang iyong anak na Jesus. Santa Maria, nambisa dito sa ating kapilya ng ating malapatron, tatagabi. Ginoong Maria, Ngayon po ay March 10 po at malapit na po ang mahal na araw kung kahit makikita po ninyo sa aking background dito, ayan, yung tablado ay ginawa po nila ang kanilang pagpapalakasan ng sinakulo at malapit na po yan. Abay, next weekend po Ginoong Maria, napakita po sa inyo mga kabida at tingin na habang inaantay po ang ating bukod kang pinagpala sa babae oras, ang alas 8 po ang oras ng misa dito every Sunday po sa ating mga kabida dyan sa ibang bansa, lalo na po yung mga OFW natin dyan. Ay maraming salamat po sa lahat ng patuloy na sumusuporta sa aking kabida YouTube channel. Sana nga po monetize na po ang ating channel na ito. Maraming salamat sa inyo. Good morning, good afternoon, good evening sa inyo lahat yan. Ating mga kaibigan, mga kabida dyan sa ibang bansa. Wala po natin mga nag-aaral sa loob. Ito po, ay po si Dennis, sa Gabo, yan, Marvin po. Gabo. Ngayon, kami mamamatay. At ang sa tuloy. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Diyos Espiritu Santo. Kaparanan sa unang-una, ngayon at pagkailanman at magpasalanan ka. Amen. O Jesus ko, patawarin mo kami sa aming mga sala. Iligtas mo kami sa aming mga. Dalhin mo sa langit at lalang-lalang ito sa unang namin ang awa. Ikaw ang misteryo sa liwanag. Ang kasukalunan sa mahal na Birhen Maria, ilagay na ng lahat ng lupa. Ama namin, sumasalangit ka, pahinangalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin namin ang loob mo, dito sa lupa para nga sa langit. Ikaw po kami namin kakain sa araw-araw. Patawarin mo kami sa umasan, para na ang pagpapatawad namin sa nagkakasalasaan. At huwag po kami pahintulog sa Diyos, ikaw mo kami sarap. Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Santa Maria, ina ng Diyos, naglangin kami masalanan. Ngayon, ito kami mamamatay. Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Santa Maria, ina ng Diyos, panalangin kami makasalanan. Ngayon, ito kami mamamatay. Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Santa Maria, ina ng Diyos, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Santa Maria, ina ng Diyos, panalangin kami makasalanan. Ngayon, ito kami mamamatay. Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, panalangin kami makasalanan. Ngayon, ito kami mamamatay.
Mabagayong Maria, pupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babae ng lahat. Pinagpala naman ang anak ng Santa Maria, Ina ng Diyos, manalangin kami masalanan. Ngayon, kami mamamatay. Mabagayong Maria, pupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babae ng lahat. Pinagpala naman ang anak ng Santa Maria, Ina ng Diyos, Ah, manalangin hindi. kami masalanan. Ano? Ngayon, kami mamamatay. Kaya ba? Oo. Ha? Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Yan lang sa ano nangyari sa daanan. Pinagpala naman ang anak na si Jesus. Ay, Ngayon, kami mamamatay. Mapaginoong Maria, mapupuno ka ng ay, grasya. di na po tayo. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. At nga po mga Huwag kang kapatid. pinagpala sa babaeng lahat. Pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, Oo. manalangin kami masalanan. Ngayon, kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Kapara na sa kanina, ngayon pa kayo nagpasalanan. O Jesus ko, patawarin mo kami sa aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng infierno. Dalhin mo sa langit ang mga kaluluwa na lalo na ito na kailangan ng lumaw. Ako po sa sumunod. Si Malud nga si Kuya. Sumago ating mga bayan sa amin. Kaya bakit na nangigang ka na? Sumago na tao na Ano yan? Balibing niya? Ano yan? Ano yung message niyo sa kabila? Yung message niya doon sa kabila. Punta ka raw? Ganda. Pag ganun pa. Okay ba? Okay. Oop. Tanong. Ito po ang mga nagdarasal po ng rosaryo bago pumunod sa misa. At yan nga po sila. ay matulala naman Ano pag... Ano? Yan po, ready, morning, bago po sa misa. Dito ako pinapa. Well naman ng credit po, sa credit po sila. Yan po mga
Call center. Ready. Kabila. Ready. Nagdaro sa ito. At habang inaantay pong pare, ay dito po kami sa... Wala ay si Yun na. maganda na. Ano ka po? Oo, lagi nandiyan. Pagka nag-iisan si Christy, hindi Christy. Iris. Ah, si Iris Rodriguez, bakit? Wala pa dyan. Hindi ka datingan dyan. Sila. Oo, siya mga sarong gawal. Doon pala. Ayaw ko lang talaga ganito. Ako nilibang ko sarili ko dito. Nanilibang ako, hindi ko mo vlog ko. Pero malaki-laki na subscribers ko. 1,000 plus na. Maigit. 1,500. Watch hour na lang kailangan. Ako yata ito. Ngayon ay nasa ikapat na linggo ng Paresma. Pinagtapo natin ang ating mga sarili sa pananalisa. Wala pa si Padre. Dito ako mag-umpisa. Dito ako mag-umpisa sa'yo. Ayan. Pakaganda na lalaki na po. Oo nga. Picture mag-kumukuha ng pictures namin. Uy! Sabi pa dito. Ay, Bebot, wala sukle. Bebot, kabida.
Wala ba sukle? Magalit yan. Hindi, joke. Bigay. Magalit yan. Ika. Ayan na, magamit siya na. Wala pa pare eh. Ayan na, marami ng tao po. Puno na naman po ang ating pilya ng Tata Dune. Chakora, napakaganda. Para prinsesa. Yan na, hingal ako. Ayan sila dyan. Ayan ka. Sino ka po dyan? Wala? Hindi di wala. Ano di mo yung ano mo? Ikaw pinakatakuta ka pa mayroon ako. Hindi ko ma-attend sa YouTube. sa YouTube. Tapos ang bida. Hindi, Rajin Pagod. Maganda yung porno. Kaganya ka pa. Kalawan sa Fernando po din doon. Wala hindi ka. Dito, balik. Eh, lang ang merdi. Matama mo sa tele. Ano, nakuha yan lagi ko yan. Kabida ha, kabida. O Kabida Channel. Ayan mo dyan, i-search mo. May load ka ba? Wala. Hindi ano ko lang para mamaya. Kasi may wifi sa bahay kaya hindi ako nag-comment. Well, may wifi o wag sasawa ka doon. Ang dami ka ng ano, every Sunday. Mas yan nandito. Kaya ito souvenir na ito habang panahon na ito. Sa YouTube ah. YouTube. Search mo Kabida. K-A-B-I. Anong day at Victory? Big boy, as in boy. Kahit Tagalog, Kabida. Kabida tayong lahat dito sa unang-una na tatadunin natin lahat ng ating mga malakas na mga Wala nang tawag ba yung kabida na? channel. Ha? Oo, pwede na rin ngayon. Kabida ano yung sunod? Channel, Kabida Channel. C-H-A-N-N-E-L. Yung music na naman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumay nyo rin. Mga kapatid, bilang paghahanda para sa pagdiriwang ng mga banal na misteryo, alalahanin natin ang ating mga kasalanan at hilingin ang habag at patawad ng Diyos. Dahil din minsan nagkulang kaming pahalagahan ang iyong pagmamahal sa amin. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, awa mo kami. Sapagkat nagpadala kami sa kabuktutan at karubukan sa halip ng mga maningning mong halimbawa. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, awaan mo kami. Sapagkat sinuklian namin ang iyong pagmamahal ng kawalan ng utang na loob. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay nakikipagkasundo sa sangkatauhan sa pamamagitan ng iyong salita. Sa masigasig na pagsamba at matibay na pagsampalataya, ang sambayan ng Kristiyano ay makatulog nawang masaya sa pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng pagkabuhay sa pamamagitan ni Yesu Cristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magbasa mula sa ikalawang aklat ng mga kronika. Noong mga araw na iyon, sumama ang mga pinuno ng Huda, ang mga saserdote at ang mamamayan. Nakigaya sila sa nakaririmaring na gawain ng ibang bansa. Panibahay ng Panginoon na itinilaga niya sa Jerusalem ay kanilang itinakwil. Gayunman, dahil sa habag ng Panginoon sa kanila at sa pagmamalasakit sa kanyang templo, lagi niyang pinadadalhan sila ng mga sugo. Ngunit hinahamak lamang nila ang mga ito at ang mga propeta at pinagtatawanan sa anumang sabihin. Kaya, umabot na sa sukdulan ang poot ng Panginoon. Sinunog ng mga kalaban nila ang bahay ng Panginoon. Pinasak ang loob ng Jerusalem at ang malalaking gusal. Ang mahahalagang ari-arian doon ay minumuti. Ano pat ang lahat ay iniwan niyang basa. Ang nagligtas sa patalim ay dinala nilang bihag sa Babylonia. Doon pinalipin sila ng hari at ng kanyang mga anak, hanggang ang Babylonia ay pasako ng Persia. Sa gayon, natupad ang hula ni Jeremias na ang lupa ay nakapamahinga sa loob ng 70 taong sikay. Upang matupad ang salita niya ito sa pamagitan ni Jeremias, pinukaw ng Panginoon ang kalooban ni Ciro, hari ng Persia, noong unang taon ng kanyang paghahari. Nagpalabas ang hari ito na isang pahayag sa buong kaharian na ganito ang sinasabi. Ito ang pahayag ng hari Ciro ng Persia. Pinaubayan sa akin ng Panginoon, Diyos ng kalangitan, ang lahat ng kaharian sa daigdig. At inutusan niya akong magtayo para sa kanya ng templo sa Jerusalem ng Juda. Kaya ang sino man sa inyo nakabilang sa kanyang bayan ay pinahihintulutan mong pupunta sa Jerusalem. Samahan nawa siya ng Panginoon ang kanyang Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kung ang bunga sa pagtutog, tinugin ng Jerusalem. Pinako ang awit pa
iyong sasapitin. Sa isip ko at alaala, ika'y ganang malimutin. Kung ang kaligayahan mo ay hindi mo hahangalin. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, napakasagana ang habag ng Diyos at napakadakila ang pag-ibig na iniuukol niya sa atin. Tayo'y binuhay niya kay Kristo kahit noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas niya kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus, tayo'y muling binuhay na kasama niya at pinaupong kasama niya sa kalangitan. Ginawa niya ito upang sa darating na mga panahon ay maipakita niya ang di masukat na kasaganaan ng kanyang kagandahang loob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo. At ang kaligtasan ito'y kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo. Hindi ito dahil sa inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Tayo'y kanyang nilalang, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iuul natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti na ikinalagana ng Diyos para sa atin noon pa man una. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos. Kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman, kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sinumang sumasampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugbog na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulang maparusahan ang nananampalataya sa butong na anak ng Diyos, ngunit hinahatulan ng kaparusahan ang hindi nananampalataya sa Kanya. Pinatulan sila sapagkat naparito sa sanlibutan ng ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat masama ang kanilang mga gawa. Ang gumagawa ng masama ay ayaw sa ilaw at hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanyang mga gawa. Ngunit ang namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw. Sa gayon, nahahayag na ang kanyang mga ginagawa
ay pagsunod sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Ikuwali ka namin, Panginoong Jesucristo. Mga minamahal kong kapatid at kaibigan sa Panginoon, nangangalahati na ang ating paglalakbay sa panahon ng Kwaresma. Tayo ngayon ay nasa ika-4 na linggo na ng Kwaresma na ayon sa tradisyon ng ating liturgia, ang tawag sa linggong ito ay Laetare. Katulad din sa third Sunday of Advent, Gaudete. Gaudete at Laetare, mga salitang Latin na ibig sabihin magalak, mag-iwang, magsaya, dahil nalalapit na ang pagdiriwang ng mga nakapagliligtas na misteryo. Kaya sa puso at diwa ng bawat mananampalataya, kailangan natin ang ating pananabik na magsasaya tayo sa gitna ng ating pagsama sa Panginoong Hesus at paglalakbay kasama niya sa puso mo na maging katulad niya. Hinuhubog tayo, inaakay tayo pabalik sa liwanag. Ayon sa Ebanghelyo ating narinig, ang mga taong laging gumagawa ng masama ayaw sa liwanag. Bakit? Dahil kung nasanay ang buhay mong gumawa ng masama, iiwas ka sa liwanag. Bakit? Dahil kung ika'y malapit sa liwanag, nahahayag at nalalaman tuloy ang iyong masamang ginagawa. Kaya ang laging masama ang ginagawa ay nasanay na manirahan o nananahan sa kadiliman, ayaw sa liwanag o takot sa liwanag. Dahil sa liwanag, katumbas nito ay katotohanan. At kapag may katotohanan, naliliwanagan ang puso, ang isip, ang puso at buti. Kapatid, kaibigan, maganda ang pagpapahayag ng ating mga salita ng Diyos ngayong araw ng linggo. Kung kayo'y nakinig sa kasaysayan, lalong-lalo na sa unang pagbasa, aklat ng Kronika, ang buhay ng isang mananampalataya, ang buhay mo rin, ang buhay ng isang Kristiyano, ay maaaring maihahambing o maihahalin tulad sa buhay ng Israel. Yung mga taga-Israel, noong panahon, ay talagang mahal na mahal ng Panginoong Yahweh. Kahit sila'y nabihat ng mga mananakop sa kanilang bayan at naging bihat ilang taon, siglo, centuries and centuries of being slaves, and years of suffering, many years, Israelites continue to be beloved by God. Kaya nga, sa pasimula pa lamang ng pagbasa, sumama ang mga Israelita. Palayo sa piling ng Diyos. Ginahamak ang mga propeta at pinapastos, ang templo, kung saan ang templo'y sagisag, simbolo ng pananahan ng Diyos sa kanilang buhay. Kaya ganoon na lamang ang kasaysayan ng Israel. Kaya nga noong panahon sa Panginoong Yahweh, ang masama pinaparusahan.
Ang masama ay pinaparusahan. Ang masama, kinalilimutan. Ang masama ay itinataboy, itinatakwil. At ganoon rin yung ugali at kasaysayan ng buong bayan ng Israel. Kaya kung sa kabuuan, as a whole story of the Israelites, parang ganoon din ang kwento at buhay ng isang mananampalataya. Tingnan niyo, ang buhay, ang personal nating buhay, kung nasanay na tayong gumawa ng masama, at nasanay na tayong nananahan sa kadiliman, palayo ng palayo, pasama ng pasama lalo ang ating buhay. Tila hindi na natin mararanasan o mararamdaman ang presensya ng Diyos. Kaya nga yung salmong tugunan, kung ako'y makakalimot sa iyo, Panginoon, ano ang aawitin ko? If I forget you, Jerusalem, let my tongue, let my mouth be silenced. Yun ang ating tugon. At napakaganda yung mga verses na sinasabi. Para bang nananalambitan, lamentation, sa gitna ng sakbibi sa lungkot, dahil sa kahirapang dinaranas at bigat na dinarama, dahil napag-iwanan na sila ng Diyos, ano pa ang aawitin namin? Ano pa ang sasabihin namin? Mas mabuti na lang kami manahimik. Kaya kung wala nang kaming maaalala, if I forget you, O Lord, if I forget Zion, if I forget Jerusalem, Zion and Jerusalem refers to the temple where God's presence is. Kaya sabi ng mga tao, yung mga Israelita mismo, dahil kami, Panginoon, ay nakasala, dahil kami, Panginoon, ay nakalimot, dahil kami, Panginoon, ay napalayo, ano pa ang aming maaalala? Mas mabuti na lang na kami tumahimik. Paano ka kakanta kung wala kang naaalala? Hindi ba? The natural feeling na umaawit ka dahil may naaalala ka. Kaya nga ang mga kompositor, ang mga manunulat ng awit, ay laging may naaalala karanasan. Eh kung wala kang naaalala ng karanasan, o wala kang inspirasyon, o kung wala kang hugot, ano ang isusulat mong awit? Marami na naman sa mga Pilipino ang mahilig umawit ng mga hugot songs. Hindi ba? Ikaw, Mark, hindi ka sa mga kantang pamoyra-moyra. Hindi pa hugot-hugot. Hindi ba? Eh kung wala kang alaala, kung wala kang paghuhugutang karanasan, ano ang aawitin mo? Let my tongue be silenced. Kalimutan ko na lang ako, Panginoon, dahil kinalimutan din kita. Napalayo dahil sa kasalanan. Kanya ng kwento ng Israel, yan din ang kwento natin. Sabi ko ba, maihalang tulad ang kabuuang kasaysayan ng Israel sa isang buhay ng isang Kristiyano o mananampalataya katulad ko. Habang tayo napapalayo, habang tayo ay nasa dilim dahil sa ating pagkakasala, ang Diyos hindi nakakalimot. Ito ang pag-asa. There is hope. May pag-asa.
Kaya nga sabi ni Apostol San Pablo sa ikalawang pagbasa sulat sa mga taga-Efeso, napaka dakila ng pag-ibig ng Diyos. Sagana sa habag ang Diyos. God is rich in mercy. Hindi ba napakagandang pakinggan? Kung tayo'y napapalayo at nasa kadiliman, dulot ng ating kasalanan, marinig natin sagana sa habag ang Diyos. Napakadakila ng kanyang pag-ibig. At ito pa ang sabi ni Apostol San Pablo, Diyos na rin sa pamamagitan ni Kristo ang humahatag sa kung sino mang sumasampalataya sa Kanya. Siya mismo ang umuhugot sa iyo pabalik sa Kanya. It is God Himself through Jesus Christ who is the one calling you back. Tumatawag sa iyo pabalik sa Kanya. Ganoon na lamang ang ating narinig din sa Ebanghelyo. Kaya sabi ng Panginoong Jesucristo kay Nicodemo, sa mga sumasampalataya, ganoon na lamang ginawa ng Diyos na ipinadala niya, isinubo niya ang kanyang buktong na anak para sa sanlibutan, alang-alang sa pag-ibig nang sa ganoon, sino man ang sumampalataya sa kanyang anak ay kailanman hindi mapapahamak. Isa sa mga pinakapaborito kong lines sa Ebanghelyo, for God so loved the world that He sent His only begotten Son, that whoever believes in Him will never perish, will never die, but will have eternal life. Hindi ba? Narinig ba ninyo yan? Narinig ninyo? Huwag kayong maging bingi. Huwag kayong maging bulag-bulagan. Dahil yan ang pinakabuod ng ating pananampalataya. Kung sino ang sumasampalataya sa liwanag, sa ilaw na si Kristong isinugo ng Ama alang-alang sa iyo, ay upang hatakin ka, ugutin ka pabalik sa Kanya. Kung tanggapin mo siya. Sapagkat kung tanggapin natin si Jesus, kung tunay na tayo tumatanggap nga at sumasampalataya sa Kanya, tandaan natin ito. Magiging masaya lamang at tunay tayong nagdiriwang at nagagalak kung ang isip mo, kung ang pananalita mo, kung ang puso, ugali, at asal mo ay naaayon sa pag-ibig ni Kristo. Sumasampalataya ako Sa Diyos Ama, makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay sa Kristo, isang anak isang na anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. nagkatawang tao na ng Diyos, ng Espiritu Santo. Nang Ipinanganak anak sa sa Panginoon Birhen, pinagpakasakit ng Poncio Pilato, Ipinato sa krus na makay inilibing. Naroon ang mga yumao na maikatlong araw na buhay na maguli, umakay siya sa langit,
narulok sa kanan ng Diyos ang mga pangyarihan sa lahat. Ako'y magmumulat parito at hukom sa mga buhay at mga namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos, Espiritu Santo, sa banal na simbahan Katolika, sa kasamaan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng mga namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ang tapat at walang maliw na pagmamahal sa atin ng Diyos ay siyang bukal ng ating pag-asa. Hatid ng pag-asang ito, idulog natin sa Kanya ang ating mga kahilingan. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo po kami. Para sa ilang simbahan at lahat ng taong may mabuting kalooban. Naway lagi silang maging maaga sa pagtugon sa panawagan, sa pagbabalik loob, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo. Para sa sanlupakan at lahat ng ating mga pinuno espiritual. Naway dinggin ng lahat ng Kristiyano ang kanilang panawagan para sa lalo pang dakilang katapatan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng magulang at mga guro, naway magtagumpay sila sa pamamatnubay sa kanilang mga anak at estudyante para pahalagahan ang pamamahal ng Diyos at tugunan ito ng katapatan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng nasasadla sa masamang pamumuhay, naway makatago sila ng halimbawa ng mga santo na kailangan nilang lakas upang pumalag sa bitag ng kasamaan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga may sakit, walang tirahan, walang hanap buhay, naway ang pakikisa ng Kristiyanong pamayanan ay maging daan at pagsasakatuparan ng dakilang kalinga ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng taong isinusuong ang sarili sa panganib upang ipahayag ang mabuting balita. Mapagningas nawa nila ang mundo sa pamamagitan ng kanilang tapang at katapatan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Diyos ng kabanalan at habag, salamat sa iyong walang bukas na pagmamahal. Panatilihin mo kaming tapat sa aming mga pangako at gawin mo kaming mga kasangkapan sa iyong mapagligtas na pagkalinga sa aming kapwa sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.